Hello everyone! Kamusta na kayo? Ngayon nga ay ikukwento ko itong one-day tour namin sa South Korea. This is our 4th day at ito nga nag-avail ako ng Klook ticket for our Nami Island, Gangcheon Railway at Alpaca World. Hey guys, we're checking out. 7 o'clock in the morning. Bye, Amid Hotel. We love our stay. Dahil nga whole day ang tour namin, nag-early checkout na kami dito sa aming napakagandang Amid Hotel. Nang 7 AM ng umaga, hindi na kami nakapag-buffet breakfast kasi 7:45 ang call time namin sa tour doon sa Myeongdong Exit 1. Nag-book na nga lang din ako ng Uber kasi wala pang 5 minutes ito sa aming hotel. And 5,400 Korean won lang. Alam nyo na, pag ganitong mga tour, naku, nakakatakot ma-late, diba? And last night, nag-create na yung organizer namin ng WhatsApp group informing the details of the pickup location at kung anong oras kayo dapat nandito. At yan na nga, wala pang 7:10 AM, nandito na kami sa Namsan Yejang Bus Station. Dito yan sa Myeongdong Station Exit 1 at kung nakikita nyo, napakalaki ng lugar na to at ang daming ibang tour din pala na dito yung meetup. Ito nga pala ang napakagwapo naming tour guide, si Kay Opa from SA2. Ayan na lang daw itawag namin sa kanya, Opa. At yan, eksakto 7:45, talagang on time dito sa Korea. Naglalakad na kami papunta sa aming bus. Wala pa kaming breakfast niyan at bawal din kayo magdala ng pagkain sa bus. So, tiis-tiis lang kayo hanggang makarating na kayo sa first destination. At pati dahil sobrang aga pa nito, hindi pa kami nagugutom. Ang nararamdaman namin is pure excitement. Kasi first tour namin to sa Korea. So, lagi kaming free and easy at itong mga pupuntahan namin ngayon, medyo malayo to sa city center, mga 2 hours away. Kaya mas maganda kung magbubuk na lang kayo ng tour. Lalo na kung kulang kayo sa oras. Halimbawa, nandito lang kayo sa Korea for mga 5 days katulad namin. Mas maganda kung pagkasama-samahin nyo na yung 3 places sa isang araw para at least marami kayong napuntahan, diba? At dahil nga holiday today, nako, jam-pack ang aming bus. Lahat talaga ng seats occupied, kahit isa walang available, o diba? Buti na lang talaga na i-book ko na tong tour na to mga few days or few weeks before our travel. So I suggest ganun din ang gawin nyo, lalo na kung iniisip yung tour is weekly. And our bus stop at there for 5 minutes. And at there also a lot of people will get off bus. Today our bus will be full. Everyone has a seatbelt. And most important thing is our time. I say 안녕하세요, you say 안녕하세요. Are you ready? Yes. Okay guys, come on. Okay. So hello everyone, good morning. 안녕하세요. 안녕하세요. Guys, come on. 안녕하세요. 안녕하세요. Okay. So we'll give you some information first. Okay. So just call me K. A B C D E F G H I J K. Or you can call me. So today, if you have any question about Korea, you can ask Mr. K. You can ask K Opa. So Mr. K Opa, you speak a lot of language. So where am I from? Can you guess? Korea. I speak many language. Korea? Okay, I'm from Korea. I'm from Korea. So Cebu, Mangina sir chicken masarap. When I visit Philippines, I buy a lot of dry mango, you know. I bought 1 box dry mango. Food, chili crab with fried rice, laksa pakute. Because for schedule 2 hour more, 2 hour journey. So only for 10 minutes we can play some game. Okay. I will ask you some question about Korea, and then if your answer is correct, I'm gonna give you Free lunch. Oh, guys, look at the right side. That's the Han River. It's the biggest river in Korea, across the Seoul city. And then Han River, there are so many Han River park. So Seoul city people like to go there. We can play some game. Quiz game. I will ask you some question about Korea. Okay. If your answer is correct, I'm gonna give you chocolate. I have 3. Who answer first? Who answer correct? You will get it. Hands up and answer, okay? Guys, don't be shy, you can try, okay? It's about Korean food. Do you know Korean food? Okay. So, the first question. What food Korean people eat for breakfast? Kimchi. Kimchi. And then? Only kimchi? Only kimchi. Only kimchi. Kimbap, bibimbap. Hands up and answer. What else? What food Korean people eat for breakfast? Dalgona coffee. Coffee? Yes. Which coffee? Dalgona. We like ice americano. Oh. Winter very cold, we drink ice americano. Rice. Who said rice?
Who said kimchi and rice? Bibimbap or kimbap also. But we usually eat rice and kimchi. Okay? And then you know what? In Korea, Korean people, we eat breakfast at our home. We don't eat it outside. That's why you cannot find any breakfast restaurant at outside, right? Yes. Yeah. I have been in your country, some of your country. Your country, there's some breakfast restaurant at outside, right? But in Korea, there's no. Because for lunch, they eat rice. And then kimchi, and then seaweed, and vegetable starch, and then soup. You know, also say, okay, what else? Okay, barbecue, hands up. Barbecue with which drinks? Soju or beer, just choose one. Both? Okay, okay, what else? Bibimbap. Bibimbap. You like bibimbap? Yes. Okay, okay, what else? Wow. Okay, guys, we eat rice, and then kimchi, and then vegetable starch, and then seaweed, and then soup. Soup, kimchi soup, miso soup, seaweed soup, hangover soup, tofu soup again. We like to eat rice and kimchi. What about fried chicken and beer? What about barbecue with soju? Yeah, we like to eat them, but we just eat them sometimes. Not everyday night. Not everyday dinner, okay? When we have some supper or Friday night gathering party, we just eat them, okay? Not every day. I saw many tourists misunderstand. Okay, you guys eat fried chicken and beer and then barbecue every day? No, just sometimes. Not every day, okay? Hey, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. 안녕하세요. Good morning. 안녕하세요. Right side, what's that? Yeah, you can cut it up, cut it up. And left side, mountain. Yeah, that's the mountain. What about right side? Right side, what's that? The far one. Yeah, another mountain, right? Another mountain. Today you can see another mountain holding our schedule with driver. I discussed for 1 hour with driver, you know, because traffic jam to Alpaca World 3 hours. So we change, we go Nami Island first. And then after that, go rail bike, and the last one is Alpaca World. Okay? Because Alpaca World is very far from here. I think afternoon traffic will be better than morning. Okay? Total 2 hours. Total 2 hours. Okay? And then entrance exit same. So remember back same. So 12 o'clock 10 minutes. 12 o'clock 10 minutes. We meet at the. Good morning. Dito na kami papuntang Nami Island. 계신 분이 반드시 앞으로 가셔야 됩니다. 티켓 소지하고 계신 분이 반드시 앞으로 가실게요. 출석은 맨 오른쪽. Okay, may cherry blossom pa. May cherry blossom pa dito papuntang Nami Island. Nilalaglag na sila. Ayan yung ferry papunta sa island. May immigration dito. Hi, how are you? Need to pee. Hungry? Legs pain. Thank you. And yes, nandito na nga tayo sa ating first stop for today's itinerary, ang pagpunta sa Nami Island. But so far, aliw kami sa aming tour dahil nakita nyo naman, sobrang benta si Kay Opa dahil may mga pa-contest pa siya at pa-game sa bus. At parang hindi na kami niya gustong patulugin, pero nakatulog pa rin kami kahit mga 1 hour. And yun nga, dumaan kami dun sa parang little immigration nila. Hindi totoong immigration yun ha, pakulo lang yun ng Nami Island. Kasi sasakay kayo ng ferry, so parang magka-separate sila, pero it's just a 5 minutes away. Sailing! Tapos ayan, halika kayo, samahan nyo kami dito sa ferry hanggang sa makarating tayo sa mismong island. Nami Island is one of the most famous tourist spots in South Korea. It is a small, crescent-shaped island located in Chanchon, Gangwon Province, about 63 km from Seoul, or 1 to 1.5 hours by car. Pwede rin kayo mag-train. Bakit nga ba sobrang sikat ng Nami Island? Kung napanood nyo yung Winter Sonata na movie, ito yung filming location nila. Kaya naman talagang tinadayo yung Nami Island kasi maraming turista ang gusto mag-recreate ng picture na yon sa movie. At talaga namang napakaganda ng mga puno dito na makikita ninyo na hile-hilerang tinanim. Mostly ginkgo tree daw yon. At nagtatransform sila kada season. For example, kapag cherry blossom, pag spring,
kulay green naman siya kapag summer, at red and yellow leaves naman siya pag autumn. At syempre sa Winter Sonata, snowy fairy tale landscape ang atake. Alam nyo kung anong special pa sa Nami Island? Bawal ang mga sasakyan. Yes, napaka eco-friendly ng island na to. At ang mga tao, makikita nyo lang na naglalakad o nagre-rent ng bikes, or meron din silang electric tour buses. At yan na nga, paalis na ang aming ferry dito sa Gapyong Wharf. At kita nyo naman ang bilis magpuno. Pag alis ng ferry namin, may kasunod ulit na ferry kasi dire-diretso ang dating ng mga bisita. Naku, at dahil May nga ito, napakalamig ng hangin, kaya namang nakakatuwa na sumakay ka lang dito, tapos sightseeing, i-enjoy mo yung hangin na humahampas sa mukha nyo, tapos yung iba't ibang lengguwahe na naririnig nyo sa background nyo dahil ang daming turista. Ay, ang saya. At napapansin nyo ba ang napakaraming flag na nakadisplay dito sa ferry? Ito daw is symbol of welcome. Cause the flags represent international friendship and unity. At syempre, tourism appeal. Kasi isipin nyo naman yung ferry na punong-puno ng kulay, di ba? Tapos sabay-sabay nagwawagayway habang nahahampas siya ng hangin. Ang cute. And welcome to Nami Island. So wala pang 5 minutes mula ng pagsakay namin sa ferry. Nandito na agad kami sa island. And this is around 10 o'clock in the morning. At 2 hours lang ang allotted time namin dito dahil nga syempre 3 ang pupuntahan nating location. So, kailangan budget ang time. So, yun lang ang pangit kapag naka-tour ka kasi limited talaga yung oras nyo sa bawat destination na pupuntahan nyo. Pero syempre, kung mahaba naman ang bakasyon nyo, so why not? Go and mag-explore kayo ng matagal dito, maybe 1 day, hanggang sa magsawa kayo sa bawat sulok ng Nami Island. Alam nyo ba sa nakuha ang pangalang Nami Island? It is after General Nami, na isang brilliant young military commander who at age 25 led troops to suppress a rebellion. Pero sa lahat daw ng tagumpay niya, he was later accused of treason after King Sejo's death and executed. And according to the legend, dito daw nakalibing si General Nami. Sabi ng mga locals, ito sabi lang ng mga locals ha, haunted daw ng spirit ni General Nami itong island, pero syempre hindi na yan pansin ng mga turista. Dahil ang sasalubong lang naman sa kanila the oras na bumaba kayo ng ferry ay chararan! Tingnan nyo ang view. Ferry here, 11:50, 1150. They told us, they told me 11:50 there is one ferry. Okay. Any ferry, okay? No ticket. Just remember Backstage and Caron Ferry, Payor Tabas, okay? Okay. Just remember people, 11:50 Caron Ferry. Understand? Yeah. Okay. And then this way looks beautiful but not that beautiful. So this way goes right 15 minutes to get the best photo spot. And then if you do in some supermarket, there's some ice cream delicious, coffee, just also. So 11:50 get on the ferry. And then toilet is here, smoking area is over there. Toilet, smoking area, and no traffic free. Nami is kind of name of the general, and that's the Nami General too. Can you see? That's why we call Nami Island, but that's not important. Okay? Your photo more important. Yeah. Go. Ay man. Hey guys, if you need my photograph like you, this is my YouTuber. Ang ganda. May patrain pa sila. Gumagana pala to. Do not walk on the tracks. So, ayan na nga, nakapagpa-picture na kami at nakaikot na kami ng konti dito sa Nami Island hanggang sa naramdaman namin na gutom na pala kami kasi this was 11 AM in the morning. Buti na lang may cafe dito malapit sa entrance. Kaya, ayan, umorder na muna kami ng iba't ibang pastries nila. Nag-try kami. At syempre, coffee. Dahil pag walang coffee, naku, hindi masaya ang buhay. Meron daw total of 6 aesthetic cafes dito sa Nami Island. Pero dito na kami nagpunta sa Swing Cafe kasi naman ito nga yung pinakamalapit sa entrance. At tingnan nyo naman yung breathtaking view niya near the riverbank. Grabe! Yung anak ko talaga, parang feeling ko pandala siya ng pagkain kasi gusto niya nang mag-pictorial.
Kasi naman gustong-gusto niya talagang i-model yung kanyang bagong jacket. Ang sabi namin, dito lang kami for like 15 to 20 minutes para ma-explore pa namin yung kahabaan ng Nami Island. Pero grabe, parang naka 40 minutes kami dito. At ayan na, nagkayaan na explore. Pero grabe, siguro wala pa kaming mga 20 minutes. Parang 15 minutes lang. Kaya sobrang bitin ang aming Nami tour. So, sana makabalik kami ulit dito, makapag-spend kami ng 1 whole day para naman at least yung 2 hours na travel nyo papunta dito from Seoul ay sulit naman. Tingnan nyo yung mga bulaklak, no? Grabe, ang gaganda! Sarap iuwi. Tapos ayun, konting kembot lang, 11:45 AM na pala. So, tatandaan nyo, 11:50 dapat balik na kami ulit, mag-assemble para makasakay na kami ng ferry pabalik. At ang susunod naman namin destination ay ang rail bike. So, bago daw yun, magla-lunch pa kami. So, kailangan talaga makaalis na kami dito ng 12 noon. So, ganun ulit. Sakay ulit kayo ng ferry. At babalik tayo doon sa pinagparkingan ng aming bus kanina. Doon ulit yung ating meeting place. Super recharge na kami yan kasi nakapag-breakfast na, higit sa lahat, kape. Sa mga punto na to, nangangarag na si KO pa kasi kulang na daw ang oras namin. Kaya nakapag-book na siya sa restaurant na malapit sa rail bike para ready na yung aming pagkain pagdating namin at para pag-upo namin kasi 30 minutes na lang ang inalat sa amin na oras para mag-lunch. And ang famous daw dito ay Dak Galbi katulad nung kinain natin nung isang araw sa Hongdae. Tapos, umorder na rin kami ng Korean pancake dito. And I'm not really sure kung nagmamadali ba kami kaya hindi ako nasarapan or dahil mas masarap talaga yung Dak Galbi sa Hongdae. This is the restaurant at katapat lang niya yung pupuntahan natin na Gamcheong Rail Bike. Alam nyo, nung una, reading the reviews at saka mga TikTok videos, hindi ako nag-e-expect ng madami dito. Pero surprisingly, dito talaga ako nag-enjoy. So, tara, samahan nyo kami naman ngayon sa aming second stop for this itinerary, ang Gamcheong Rail Park. Kakakain lang namin yan pero talagang pandalas kami dahil baka mahuli kami at lahat ng mga kasama namin nandoon na. Pero hindi talaga ako makapaniwala sa mga bulaklak dito. Akala fake at mga display lang pero hindi. Totoo talaga sila. Ang gaganda. So ano nga ba tong Gamcheong Rail Park? Ito ay isa ding sikat na tourist attraction na malapit sa Nami Island located in Changchun, South Korea, kung saan ang mga visitors ay sasakay sa isang pedal-powered rail bikes for roughly 50 minutes or total of 8 km long. Ito palang tracks na to ay dating part ng old train route between Seoul and Changchun. Pero nung nagkameron na ng new ITX line, kinonvert nila ito sa isang leisure park. Ang galing, no? Noong una, hirap na hirap yung mga binti kong maabot yung pedal. Pero ayan, nakayanan naman. Perfect yung timing namin kasi 'di ba yung parang busog ka, tas galing ka doon sa pandalas na pagkain, tapos biglang chill ka lang. Yan, ang ganda ng mga view. Naku, yung hangin na naman. Priceless. Ang sabi ni Kay Opa, marami daw kaming dadaanan dito like rivers, mountains, and different tunnels na may different themes. At yung tunnels daw talaga ang highlight ng rail bike ride. At dahil yung mga lumang truck nga na dumadaan dito ay dadaan din sa mga old tunnels, kinonvert nila to o tinransform nila sa iba't ibang themed experience para hindi nga naman madilim pagdaan mo dun sa mga tunnels. At wala kaming idea kung anong mga tunnels yan. Pero ang sabi ni Kay Opa, meron daw yung mapapasayaw ka at meron ding mga bubbles. So yan, excited na talaga kami. Pero bago pa mag-tunnel, naku, aliw na kami dito. Ang ganda kasi ng mga mountain view na dinadaanan namin. Tapos ang lamig. Tapos pag yung isa sa amin, binilisan yung pag-pedal na ko, ang bilis din ng takbo namin. Pero ang sabi ni Kay Opa, dahan-dahan lang daw at kailangan ingatan nyo na huwag kayong didikit dun sa bike na nasa harap nyo. And they also told us, pag may nalaglag sa amin, anything, halimbawa gamit or cellphone, huwag kayong hihinto, basta dire-diretso lang. At kasi delikado, baka meron kayong kasabay or kasunod na bike, diba? Tapos huwag daw kayong magdadala ng payong, kasi nga yung iba na dadala na sila ng hangin. At baka lumipad dun sa mga nasa likod nyo, so delikado rin siya. Ngayon, alam nyo na kung ba't ito ang pinaka-favorite kong activity sa lahat ng itinerary namin today. Tingnan nyo naman ang mga dadaanan nyo, grabe. Tapos yung hindi nyo alam kung ano yung pupuntahan nyo at ina-expect nyo nasan yung dulo ng track. Parang sa buhay
lang natin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, saan tayo patutungo. Pero ang mahalaga, i-enjoy nyo yung buong journey. Yung na-enjoy nyo yung bawat araw, bawat moment na kasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Yung lahat ng dadaanan nyo, mapapangit man yan, mapasamaganda, ipagpapasalamat nyo sa may kapal. Kasi bawat phase na dadaanan nyo, may lesson na ituturo sa inyo. Ay, basta, nag-enjoy ako dito ng sobra. At nakikita nyo yung mga dinadaanan namin, parang countryside siya. Ang daming mga nakita namin mga taniman. So, naalala ko yung farm. Kasi yung may farm ka, tas ganyan, no? May truck ka na napakahaba, nakita mo lahat ng view. Diyos ko po, grabe, panalo. At tingin ko para to for everyone. Kasi halimbawa, couple kayo, mag-e-enjoy din kayo dyan mag-date. Tapos pag family, pwede rin. Family with small kids, nako, siguro mas masaya at saka mas rayo. Kaya yan, kung pupunta rin naman kayo sa Nami Island at nandito na kayo sa area, wag nyong palalampasin ang Rail Park. Highly recommended. Hindi ko lang alam kung magkano pag ito lang yung pinuntahan nyo kasi nga tour package yung in-avail namin. So sa Klook nga ako nag-avail ng aming ticket, $79.75 each. Tapos kasama na nun yung tatlong mga attractions like yung bus namin papuntang Nami Island, tapos itong Rail Park, tapos later on yung entrance din namin sa Alpaca World. So ayan, balik na tayo sa ating rail biking. Hindi na namin alam kung ilang minutes na ba yung nadumaan. Pero may namataan na kaming tunnel at niloloko nga si baby dyan. Sabi ko, naku, mahuhulog kami. Pero hindi, ito yung Dream Tunnel na may mga images of flowers, butterflies, and nature scenes for a calm, magical mood. Pero yung anak ko parang hindi magical mood. Parang may pagkakurong-kurong mood na siya. Mga wala pang 1 minute yata or mga 2 minutes yung dinaan namin. Tapos yan, merong break up. Makikita nyo naman, may mga highway dyan. Tapos sa kabilang side parang ilog. Madaming kaming mga greenhouse na nadaanan. So parang feeling ko talagang farm na may mga agricultural products din sila dito. Tapos yan, may nadaanan kami parang Airbnb, may mga accommodation. So yan, di ko alam kung pwede kayo palang magstay dito. Parang mga trailer siya, tapos meron din kami nadaanan na parang caravan. So, yeah, better research it. Tapos, ayan na, naku, nakikita na namin may panibagong tunnel kaming dadaanan. Ito naman ang bubble or snow tunnel. So, maraming machines, bawat sulok na nag-spray ng mga bubbles at balita ko kapag daw winter ay snow naman ang lumalabas. So, yan. Sana matry din namin to, no, pag winter. So, iba siguro yung atake na ibibigay niya. At hindi lang basta bubbles ha, ang bango pa ng bubbles nila. Pero, yun nga, pag may kids kayo, naku, mag-iingat kayo dahil baka sa kakahabol nila ng bubbles ay mahulog na sila dyan sa bike. Parang ang tagal na namin nagbabike, no? Pero hindi kami naiinip at talagang nai-enjoy namin bawat segundo namin dito. So, yan. Nakita na naman natin ang liwanag after ng dilim. At bawat pedal namin ay excited kami sa susunod naman naming may experience. Dito naman sa side na to, paglabas namin ng bubble tunnel, puro mountain view na. Tapos yan, parang may nakita kami na parang Harry Potter train vibe. So, tuwang-tuwa ang ating Harry Potter fan dito. At sa lahat ng outer view na pinagdaanan namin, ito yung talagang na-mesmerize ako. Ang ganda. Hindi pa nga tapos ang paghanga ko sa mga nakakita ko nang biglang dumilim na naman. Nandito na pala tayo sa ating third tunnel, ang Galaxy Tunnel. Ito naman is a tunnel filled with neon lights. Tapos may pa-stars effect pa siya, mga cosmic visuals na nag-give ng mga parang space travel vibe. So, among the three na nadaanan na natin, feeling ko ito yung mag-e-enjoy ang mga mag-jowa kasi sobrang sweet at romantic. Then, you have the option naman para hinaan yung takbo nyo kung talagang nag-e-enjoy kayo sa view nyo as long as wala kayong kasunod. Paglabas namin sa Galaxy Tunnel, naku, ito naman ang sumalubong sa amin. Ang view ng napakalinis nilang ilog. Tingnan nyo. Ang ganda, no? Tapos ang haba niyan, abot yun hanggang dun sa dulo. Super blessed din ang Korea sa mga natural resources. Yung tipong pag-board ka na sa Seoul kasi city life, ang dami mong pwedeng puntahan na parang ganyan to naman ang vibe, laid back, tapos puro ma-enjoy mo lang yung nature, tapos pwede ka magtanim-tanim, diba? Galing. Tapos, ito na ang aming fourth tunnel at dito nga talagang sinasabihan ko na si Risa na mahuhulog kami. Although, hindi ko naman alam talaga, tinatakot ko lang siya. Pero, nung narinig niyang may music, naku, ayan, nagsasayaw na. Nawala na tuloy yung aking prank sa kanya. Ito ang fourth tunnel, ang Disco Tunnel. Dito naman, malayo pa lang maririnig mo na yung talagang mapapainda ka na music.
Tapos may mga rainbow lights at parang disco lights na para bang pumasok ka sa bar na may mini party na nangyayari habang nagbabike ka. Amazing! Feeling ko dito naman mag-e-enjoy ang mga senior citizen. Actually, maganda nga tong activity na to sa mga senior citizen, sa mga nanay at tatay nyo. Especially mga hindi na makapaglakad at mabagal na maglakad. Kasi nakaupo ka lang, basically nagpe-pedal ka lang, tapos ma-e-enjoy mo na yung lahat ng immersive adventure na dadaanan nyo. Hindi lang yan ha, sa tunnels lang yun. Tapos yung view, grabe. Feeling ko talaga mag-e-enjoy yung mga parents natin dito. Ang ganda dito sa Disco Tunnel. Ang haba nito, feeling ko ito yung pinakamahaba. Tapos kulang na lang siguro may bartender dyan na mag-aabot sa'yo ng isang shot. So, ayun na nga, naku, ito na yung ating last tunnel. At as paglabas nyo dyan ay dadaanan nyo naman etong pinaka-last stop o yung parang terminal na pwede rin kayong mag-toilet break. Dito naman mag-aantay tayo nung romance train kung saan yun naman na magdadala dun sa starting point na pinanggalingan natin kanina. Nakakalungkot, tapos na ang aming rail bike experience. Thank you, our bike number 1107. Talagang birthday ko pa yan. Sakto, no? Ang galing. At pagbaba nyo nga, dito na tayo mag-aantay ng romance train at Gangchon Rail Park. Ito naman yung second part ng ating experience after nyo matapos yung inyong rail bike ride. So, di ba yung pinanggalingan natin is step 1, yung rail bike ride, na magpe-pedal kayo ng 6 to 8 km along the old train tracks. Ngayon naman, yung step 2, ang pagsakay sa romance train, na pagkatapos nyo mag-rail bike, dito naman kayo sasakay sa vintage style open train na tatagal naman ng around 20 minutes at dadaan sa Bokhanggang River with a panoramic countryside view. 끌어내리지 않도록 안전에 주의하시기 바랍니다. This train is headed to its destination of Gangchon. Please keep your hands and arms inside. Gangchon was a place of budding romance and unforgettable memories for many young couples. This train was named to preserve that feeling of romance and nostalgia. We hope you will enjoy the beautiful scenery of nature and the vista of North River that will unfold before you for approximately 20 minutes until we reach our destination. O, diba? Ang dami nating natutunan. Hindi lang mata ang busog. Kasi tingnan nyo, may nakita pa kami dyan, no? Mga kart racing. Pero ang maganda pa dito sa romance train, talagang ikukwento nila sa inyo kung ano yung history at bakit sila nagkameron nito. For me, yung parang nagkameron ka ng main course, which is yung rail bike nyo, syempre dapat may dessert. At ang dessert niyo is yung romance train na magbibigay sa inyo ng super calm, relax, and super cozy vibe. Yes, and I think that is the end of our Gangchon Rail Park adventure. Naku, sobrang nag-enjoy kami. And ito na ngayon, nasa bus na kami. Pupunta naman kami sa pinaka-inaasam-asam ng anak ko, ang Alpaca World. 1:30 PM na nga kami nakapasok sa Rail Park at umalis naman kami ng 3 PM. Dumating kami dito sa Alpaca World ng 4 PM, so almost 1 hour din ang travel namin at nakatulog din kami ng 30 minutes. Alam nyo ba na hindi alam ng mag-ama na pupunta kami dito? Surprise ko kasi sa kanila itong tour namin today. Kaya nung nalaman ni baby na pupunta kami sa Alpaca World, naku, tuwang-tuwa talaga siya kasi nakikita niya lang din daw to sa TikTok. 2 hands, so not enough. So, okay guys, English map here, okay? And then tell me your group number, how many people? 2. 3 people. English map. 2. Na-delay. Who didn't get ticket? Okay guys, so listen, we are here right now. Entrance exit same. You can go number 1. Number 1 is over there. There are many alpaca. Number 2, number 3, there are many alpaca. And then here also. So that's the highlight.
Alam nyo ba na ang Alpaca World dito sa Korea ang nag-iisang alpaca theme park sa buong bansa? Kaya naman talagang standout destination ito for nature and animal lovers. Ito talaga yung first itinerary namin kasi every morning around 10 a.m. meron silang tinatawag na Come Here Alpacas, kung saan makikita nyo talaga yung mga alpacas na nagsisitakbuhan mula dun sa taas, sa bahay nila, pababa dun sa mga visitors. Pero dahil sa sobrang traffic nga kanina, iniba nila yung itinerary at inuna yung Nami Island. Kaya yan, hindi namin na-experience yun. Sayang naman. Pero pwede pa rin kaming mag-feed ng mga alpacas. Dito bumibili na kami ng alpaca coins worth 1,000 Korean won each. Tapos yung coins nyo naman dito ang gagamitin nyo sa vendo machine dun sa loob to buy your feeds. At hindi lang alpacas nandito ha, pwede nyo ring makakita ang mga capybaras, camels, deers, rabbits. Pero dahil kulang na kami sa oras, dahil itong mga oras na to, mga 4:30 PM na at binigyan na kami ng 1 hour to stay here, ay hindi na rin namin nakita yung ibang animals at nag-focus na lang talaga kami sa alpaca. As I said earlier, yan ang mga consequence kapag nasa tour kayo tapos yung natapatan nyo pa na holiday or weekends, nako talagang marami kayang mamimiss. Pala, ang opening hours ng Alpaca World ay 10 a.m. hanggang 6 p.m. pero ang last entry nila is 4:30 p.m. So kami na talaga yung pinakahuling pumasok dito. Admission is 15,000 Korean won for ages 3 to 64. Tapos libre naman siya for children under 3. Pag pupunta kayo dito, make sure to wear comfortable shoes ha. Kasi tingnan nyo naman, hindi basta-basta yung lakarin. So feeling ko dito susuko ang ating mga senior citizen. Or kung talagang ayaw nyo nang umakyat dito, dun lang kayo sa baba. Kasi may mga ilan-ilang kaming alpacas na nakita dun. At ito na nga, naku, first time naming lahat makakita ng totoong alpacas at talagang wala ng pagsigla ng aming ka-excitedan. Tingnan nyo naman tong isang to. Oh my gosh. Pakain ka. Paano lang? Ito lang? Okay naman. Mami, doon ka para kita. Ay, ang lakas kumain. Ay! Dito ka, harap ka rito. Ito. Relax. Oh. Hey, baby. You like that? Oh. You start up eating this? Come on. Okay, take your time. Yeah, easy. Hey, try to feed, yeah. Oh, I'm scared. No, you just put your hands. Yeah, it's okay. You don't have to eat. No. It's okay. Don't be scared. Go. Just put your hand. Don't be scared, man. You're also scared. No. You just do like this. Yeah. Okay, don't be scared. Yeah, come. Oh, diba? Ang cute nila. Super fluffy. At saka parang napaka-amo. Naku, talaga naman. Parang stuffed to yung mga alpacas dito. So, nag-break muna kami at in-explore namin dito sa medyo taas. So, nandito yung mga iba't ibang animals. Pero dahil binabudget namin yung limited time namin dito, naku, nag-enjoy na lang kami talaga na magtingin ng iba't ibang view dito. Tingnan nyo naman yung mga pine trees dito. Grabe. Pati lahat ng sulok dito, picture worthy. Then, sa bawat area na madadaanan nyo, makikita nyo itong mga facts about alpacas. For example, huwag kayong matakot pakainin kasi wala pala siyang teeth sa ibabaw, sa ilalim lang, kaya hindi siya nangangagat. At kailangan daw dahan-dahan ng paghawak dun sa likod nila o dun sa may medyong bato kasi pag nabibigla sila, pwede silang manipa. Pero ang dami naman naming pinakain, diba? Pero lahat sila mababait. Ito nga pala yung sa baba, yung sinabi ko sa inyo na kapag 10 o'clock in the morning, dyan sila lahat mag-iipon-ipon galing dun sa taas, tatakbo sila. So lahat ng visitors makikita sila. Pero yun nga, dahil hapon na kami, hindi namin yun na-witness. Dito naman sa area na to, if gusto niyo talaga silang malapitan ng up close and personal, yung walang harang, kasi dun sa pinuntahan namin kanina, parang nakakulong pa sila, diba? Ito talaga pwede kayong pumasok sa loob. Tapos mag-pictorial kayo kasama sila, yung sobrang lapit. Pero dahil nga yung mga iba na hindi na nakakaakyat dito lang sila nagpo-focus, yung lahat ng alpacas na nakita namin dito puro busog na. So mga suplado na sila, ayaw na nila kang kainin yung aming mga feeds. Kaya ayan, bumalik na naman kami dun sa taas. Naku, alam nyo ba kung gaano katarik yan? Buti na lang malamig na nagpunta kami. So may mga 30 minutes pa kami dito. So sayang naman, 'di ba? Kung hindi pa kami magpapakain, marami pa kaming feeds. Kaya yan. Ang birthday boy naman ang pinakain namin dahil wala pa siyang picture, puro kami lang nabibi lahat ng may picture. Tapos nakita namin tong nag-iisang alpaca dito sa may magandang view.
Ay, ang ganda. Ang dami namin picture doon. Ito ba? Yan. Bibi, yan ang dami mo, Bib. Bib, ang daming alpaka sa likod. Ang ganda yan, Bib. Sige, love. Hi! Bib, nag-kiss pa sa'yo. Sige daw. Ayun, sulit na. Yay! Tingnan na. Uy, ang ganda yan, love. Thank you for making our trip sulit to these two guys. Ay! May timog na. May bilok ng konti dito. Okay na. Yay! Yan na, bumalik dito ba? Okay na, wala na. Bye guys. Sulit. Bye guys. Let's go. Bye guys. Late kayo dumating eh. Mami, may mapapakain. So, ayan, very little time pero kahit maiksi lang ang aming stay dito, nag-enjoy naman kami ng sobra dahil nakakatuwa talaga ang mga alpacas. Para silang mga stuffed toy na gumagalaw. At meron na lang kaming 15 minutes at bago kami tuluyang sumakay ng bus, dumaan kami dito sa cafe nila. Pero ayan nga, ubos na yung parang mini alpaca cookies nila, 15 minutes pa daw. So hindi na namin yan maaantay. Kaya bumili na lang kami ng mga sandwiches dito at mga iba pang makakain sa bus. And ang tip sa amin ni Kay Opa, wag daw kami dito bibili ng mga stuffed toys kasi sobrang mahal ng presyo. Compare kung sa Seoul or sa Myeongdong kami bibili. Overall, I wish siguro mga 2 destination siguro in one day para mas may enjoy ng tourist yung bawat location. Kasi I felt that it's a bit rush. Kasi lahat ng pinuntahan namin, no, Nami Islands, Rail Park, pati itong alpaca, gusto niya talagang masulit. Magtagal kayo siguro mga 1 whole day for Nami Island, tapos siguro yung alpaca at saka yung Rail Park magkasama in 1 day. Tingin ko mas okay yun. Anyway, I'm still very grateful na nakapunta kami dito sa 3 magagandang location na to. Nakasama ang pinakamamahal kong 2 tao sa buong mundo. We left Alpaca World at around 5:30 PM at ayan, nakarating na kami dito sa Hongdae at 8:30 PM. Grabe, almost 3 hours din yung travel namin kasi ma-traffic dahil nga, again, public holiday sa Korea. Plus, today is Sunday. So, ang dami talagang sasakyan. At syempre, dahil nasa Hongdae na kami, nako, ituloy ang shopping. Last night na rin namin to sa Seoul, kaya naman, today na kami namili ng mga kailangan namin dito sa Oliviang. At talagang binuno namin yung napakamahabang pila dun sa cashier. Kailangan pa namin bumalik ng Amid Hotel para kuhanin ang aming mga luggage at magka-check-in pa kami sa aming new hotel. So, please watch out for our next video kasi magugulat kayo sa aming next hotel. And kung napapansin nyo, hindi pa talaga kami nagdi-dinner kasi naka-reserve na ang capacity ng aming mga chance sa aming Only Beef Samgyeopsal sa Myeongdong. So, kung inaakala nyo, napatulog na kami at ito na ang katapusan ng aming araw, ay nagkakamali kayo dahil napakaaga pa ng gabi para sa amin. Ay siya, napahaba na yung vlog ko, 30 minutes na. Thank you everyone for watching. Until our next video. Bye-bye everyone. God bless.